Ako si Kuya Bor ng Creepy Tambayan. Kaya bago tayo magsimula, huwag kalimutan mag-like, share, at subscribe. Kung mahilig ka sa kababalaghan, misteryo, at mga kwentong hindi basta-basta na lang nakakalimutan, dito ka na! Simulan na natin ang isang nakakakilabot na kwento. Mga kwentong paaralan, ang lihim ng puno. Ako si Enzo, isang simpleng estudyante sa isang lumang pampublikong paaralan dito sa probinsya ng Laguna. Walang espesyal sa akin, tahimik lang ako, mahilig mag-isa, pero may isang bagay akong kinatatakutan na pilit kong iniiwasan tuwing ako'y pumapasok sa eskwelahan. Ang matandang puno sa likod ng paaralan. Hindi mo ito basta mapapansin kung hindi ka rin naman lakwatsero. Malayo ito sa building ng mga silid-aralan. Hindi rin ito nilalagyan ng ilaw tuwing gabi. Kaya kahit anong lakas ng loob mo, siguradong matatakot ka kapag napadaan ka roon ng disoras. Sabi-sabi, noong dekada 70, may isang guru raw na nawawala. Nahanap ang kanyang bangkay, pero huli na. Ibinaon daw ito ng mismong school principal noon sa ilalim ng punong iyon para matakpan ang eskandalo. At mula noon, tuwing gabi, may naririnig daw na babaeng umiiyak mula sa ilalim ng lupa. Isang araw, nakatambay ako sa dulo ng covered court nang lumapit si Mang Nestor, ang matandang janitor sa amin. "Huwag kang masyadong tumatambay malapit dyan, iho," sabi niya habang sinisindihan ang kanyang sigarilyo. "Alin po, Mang Nestor?" "Yung puno sa dulo. Hindi mo ba alam? May nilibing dyan." "Dating guro. Siya yung naririnig mo tuwing gabi, yung parang umiiyak, pero hindi na siya tao. Hindi siya matahimik." Napatawa lang ako. Kwento-kwento lang yan." Ngunit ngumisi si Mang Nestor. "Kaya mo? Subukan mong dumaan mamayang alas 12. Tignan mo kung hanggang saan ang tapang mo." Ang gabi ng pagsubok. Hindi ako naniniwala. Pero syempre, bata, mayabang. Kinagabihan, nagpaiwan ako. Nagkunwaring nakalimutan ang project. Hindi na ako sinamahan ng mga tropa ko. Eksaktong 11:58 p.m., nakatayo na ako sa harap ng matandang puno. Madilim, malamig, tahimik. Pinilit kong hindi manginig, pero hindi ko maikakaila na parang may kung anong mabigat na hangin ang umiikot sa paligid. Pagsapit ng alas 12, parang may sumitsit. "Shh!" Sumunod ang isang mahinang tinig ng babae. "Tulong! Ilabas niyo ako! Malamig dito! Madilim!" Parang galing sa ilalim ng lupa ang boses. Napalunok ako. Gusto ko nang tumakbo, pero parang may humawak sa likod ko. Hindi kamay ng tao. Malamig, mahaba ang kuko, parang ugat ng puno. Tiningnan ko, wala. Pero ramdam ko ang lamig. Ramdam ko ang haplos. "Ikaw! Ang susunod! Ikaw na!" Rinig ko ang tinig na halos bulong pero malinaw sa tenga ko. Kinabukasan, parang wala akong tulog. Pinilit ko si Mang Nestor na magsalita pa. "Ano ba talaga ang totoo dyan, Mang Nestor?" Nagkibit balikat siya. "Yung bangkay? Wala na yan. Pero yung kaluluwa, nasa ilalim pa rin. Alam mo kung anong nakakatakot dyan, iho?" "Ano po?" "Yung guro na yon bago siya mamatay, nagdadalang tao. Nanlaki ang mata ko. Ano ngayon kung buntis siya noon?" Ngumisi ulit si Mang Nestor. Di ibig sabihin hindi lang siya ang nilibing dyan. Lumipas ang mga linggo, ngunit bawat gabi, mas lumalakas ang naririnig kong pag-iyak kapag malapit ako sa puno. Hanggang sa isang gabi na naginip ako. Sa ilalim ng puno, may isang itim na bata. Kulubot ang balat, mahaba ang kuko, at ang mukha ay parang kahoy na nabubulok. Ngingiti ito sa akin tuwing tititig ako. Ikaw ang bagong tatay. Ikaw ang magpapatuloy. Ikaw na." Napabalikwas ako. Pawis na pawis. At sa bintana ko, may anino ng isang matandang babae. Hawak-hawak niya ang isang sanggol. Nakangiti, pero walang mata. Mula noon, iniwasan ko na ang eskwelahan. Lumipat ako ng paaralan. Pero kahit saan ako lumipat, tuwing alas 12 ng gabi, maririnig ko pa rin ang iyak mula sa ilalim ng lupa. Hindi ko alam kung anong koneksyon ko sa guro. Hindi ko alam kung bakit ako ang napili niya. Pero isang bagay lang ang malinaw.
Hindi lang isa ang nilibing sa ilalim ng punong yon. At hanggang ngayon, may mga bago na siyang kinakausap. Kung sino man ang magtatangkang maghukay, mag-ingat ka dahil baka hindi lang iyak ang marinig mo. At dito na nagtatapos ang ating kwento. Ako si Kuya Bor ng Creepy Tambayan. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. At kung may sarili kang kwentong kababalaghan, isend mo lang sa tambayancreepy@gmail.com. Hanggang sa susunod, ingat ka, lalo na kung may matandang puno sa likod ng paaralan nyo.